I-transforma ang iyong mga pag-iisip sa katotohanan ngayon na ang tamang panahon. Naisip mo na ba kung ano ang kapangyarihan na nakatago sa loob mo? Hindi ito isang mahiwagang o supernatural na kapangyarihan, kundi isang mas makatotohanan at nahahawakan, ang kapangyarihan ng iyong isip. Isipin mo para sa sandali na ang mga iniisip mong araw-araw ay tulad ng mga buto. Ang bawat ideya, paniniwala, at pagnanais na itinatanim mo sa iyong kamalayan ay may potensyal na magbunga at lumago, na maaaring magiging matibay na puno na ang bunga ay hahubog sa iyong buhay. Ngunit narito ang hindi mapagkakailang katotohanan. Kung hindi mo pipiliing intensyonal na piliin kung anong buto ang tatanimin, ang mga damong ligaw ng takot, pagdududa at pangaatubili ang mananakop sa iyong mental na hardin. At kapag nangyari iyon, siguradong mapait ang aanihin mo. Sa kabilang banda, kung piliin mong matiyagang palaguin ang mga positibong, malinaw na at determinadong pag-iisip, lilikha ka ng perpektong kondisyon para sa isang pambihirang buhay. Ang mabuting balita ay ang kontrol sa harding ito ay ganap na nasa iyong mga kamay. Ito ang sandali, ito ang oras. Maaari kang magsimula ngayon, ngunit bago tayo umusad pa, isaalang-alang muna natin ang isang malalim na tanong. Sino nga ba talaga tayo? Ano ang nagbibigay hugis sa atin? Tanging resulta lang ba tayo ng mga kalagayan na nakapaligid sa atin? O kayang-kaya nating lampasan ang mga limitasyong ito at likhain ang aming sariling realidad? Isipin mo ito. Si Thomas Edison, ang taong nagkasala ng libu-libong beses bago nagawa niyang sindihan ang unang electric light bulb, ay nagsabi ng isang beses, "Hindi ako nagkasala. Natuklasan ko lang ang 10,000 paraan na hindi gumagana." Alam niya na ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi bahagi lamang ng proseso. Alam din niya na ang tagumpay ay hindi biro ng kapalaran, kundi bunga ng disiplinadong at walang tigil na isip. Naiintindihan ni Edison na ang mga iniisip mo ay ang mga bato na ginagamit mong itayo ang iyong buhay. Hindi siya naghintay sa perpektong kondisyon. Nilikha niya ang mga kondisyon. At ganoon din ang maaari mong gawin. Ngayon, isipin mo ang mga kwento na iniikwento mo sa iyong sarili araw-araw. Anong mga salaysay ang pinag-uusapan ng iyong isip? Mga kwentong tungkol sa kakulangan, imposibilidad o kawalan, o mga kwentong puno ng kasaganaan, walang hanggang posibilidad, at mga pangarap na hindi pa natutupad? Isipin si Walt Disney na pinatalsik sa isang pahayagan dahil sa kulang sa imahinasyon. Ngayon ang kanyang pangalan ay sinonimo sa mga pinal na pangarap at mahiwagang mundo. Hindi pinahintulutan ni Disney na ang opinyon ng iba ang magtakda sa kanyang landas. Nakatuon siya sa panloob na bisyon na meron siya para sa kanyang sarili at sa hinaharap na gusto niyang likhain. At ang bisyong ito na pinakain ng malinaw at patuloy na mga pag-iisip ay naging katotohanan. Ito ang aral. Ang mundo sa paligid mo ay simpleng refleksyon ng mundo sa loob mo. Para baguhin ang labas, kailangan mo munang baguhin ang loob. Kaya paano nga ba natin simulan ang transformasyong ito? Sinisimulan natin ito sa mindset. Ang mindset ay lupa kung saan lahat ay lumalago. Kung mataba ang lupa, anumang buto ang itatanim mo ay pupulaklakin. Ngunit kung napuputol ang lupa ng mga negatibong pag-iisip at limitadong paniniwala, siguradong manghihina ang kahit na anong maayos na intensyon. Ilan beses mo nang sinabi sa iyong sarili ang mga katagang, "Hindi ito gagana" o "Hindi ako sapat"? Ang mga parira lang ito, bagaman tila inosente, ay katulad ng lason sa iyong isip. Kinakalawang nila ang iyong tiwala sa sarili at sinusira ang iyong mga pagsisikap bago mo pa man simulan. Ngunit narito ang sikreto, maaaring baguhin mo ito. Maaari mong i-reprogram ang iyong isip. Palitan mo ang mga destruktibong pahayag ng mga makapangyarihang afirmasyon. Sabihin sa iyong sarili, "Kayang-kaya ko ito. May kapangyarihan akong likhain ang buhay na gusto ko." Ang bawat hadlang ay nakatagong oportunidad. Uulitin mo ang mga salitang ito nang paulit-ulit hanggang sa maging bahagi ka na nito. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paraan kung paano ka nakikipag-usap sa iyong sarili. Habang trabaho tayo sa paglikha ng bagong mindset, kailangan natin tanggapin ang kahalagahan ng kalinawan.
Ang kalinawan ay ilaw na gabay sa iyong paglalakbay. Kung wala ito, ikaw ay naglalayag sa madilim na tubig na walang alam kung saan pupunta. Isipin si Henry Ford na nagbago sa industriya ng kotse gamit ang isang simple pero napakahalagang bisyon, makagawa ng abot-kayang kotse para sa lahat. Hindi niya sinubukang ipagmalaki ang kanyang sarili o sundin ang mga trend. Alam niya kung ano ang gusto niya at nakatuon siya dito ng buong determinasyon. At ikaw, ano ang iyong bisyon? Ano ang talagang mahalaga para sa iyo? Maglaan ng sandali upang sagutin ang mga tanong na ito. Isulat mo, i-visualize mo, damhin mo. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang gusto mo, ang universe ay magtutulungan upang matulungan kang makamit ito. Ngunit tandaan, ang kalinawan na walang aksyon ay simpleng natutulog na pangarap. Dito papasok ang susunod na mahalagang piraso ng puzzle, ang aksyon. Oo, aksyon. Gaano man kaliwanagan ang iyong mga iniisip at gaano man linaw ang iyong bisyon, wala mangyayari kung hindi ka gagawa ng hakbang. Ang aksyon ang gasolina na pumapaganda sa makina ng tagumpay. Si Abraham Lincoln, isa sa mga dakilang leader sa kasaysayan, ay nagkaroon ng napakaraming kabiguan bago siya naging Pangulo ng Estados Unidos. Nabigo siya sa eleksyon, nawalan ng kumpanya at nagdaan sa mga yugto ng mabigat na depresyon. Ngunit hindi siya tumigil sa pagkilos. Kahit na tila lahat ay laban sa kanya, patuloy siyang umandar hakbang-hakbang hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Ano ang matututunan natin kay Lincoln? Na ang patuloy na aksyon kahit sa gitna ng mga hamon. Ang naghihiwalay sa mga tagapangarap sa mga tagapagtupad, ngunit hindi sapat ang aksyon lamang. Dapat suportahan ito ng disiplina. Ang disiplina ang di nakikitang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng malalaking nagawa. Kung wala ang disiplina, anumang progreso na iyong makukuha ay pansamantala lamang. Isipin ng isang musikero na nag-iensayo lamang kapag inspirado, o isang atleta na nag-e-exercise lamang kapag may motibasyon. Hindi sila mararating ang kahusayan. Hindi depende ang disiplina sa mood o kalagayan. Ito ay isang malayang pagpili na ginagawa mulit-muli araw-araw. Ito ang pangako na magpapatuloy ka kahit na nawala na ang enerhiya. Ito ang ugali na prioridad, ang tunay na mahalaga kahit na maraming distraksyon sa paligid. Narito ang pangunahing punto. Ang disiplina ay hindi biyaya. Ito ay binuo sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Simulan sa maliit. Magtakda ng araw-araw na layunin at subukan itong gawin ng walang pagkaligtaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga munting hakbang ng disiplina ay magiging matibay na pundasyon para sa tagumpay. Habang tayo ay umaasenso sa paglalakbay na ito, dapat bigyan ng halaga ang pagiging mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay pagkilala sa halaga ng mga bagay na mayroon ka na. Pinapalakas nito ang iyong positibong enerhiya at humihikayat ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Isipin si Oprah Winfrey na lumabas sa lubhang kahirapan para maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang kababaihan sa mundo. Madalas niyang banggitin sa mga panayam na ang pagiging mapagpasalamat ang nagbigay daan sa kanyang transformasyon. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay, bawat oportunidad, at bawat tao na nakasalubong niya. Ang saloobing, ito ng pasasalamat ay hindi lamang tumulong sa kanya na malampasan ang mga hamon, kundi humikayat rin ng mas maraming oportunidad at makabuluhang koneksyon. At ikaw, saan ka mapagpasalamat ngayon? Marahil ito ay isang malaking bagay tulad ng iyong kalusugan o pamilya, o marahil ito ay isang maliit na bagay tulad ng kape na inumin mo kanina. Anuman ang laki, ipraktis ang pasasalamat araw-araw. Ito ang magbubukas ng mga pintuan na hindi mo alam na umiiral, ngunit ang buhay ay hindi tuwid na linya. May mga kurba, pagbagsak at hindi inaasahang pagbabago. Narito kung saan kinakailangan ang adaptabilidad. Ang adaptabilidad ay ang kakayahang umangkop sa mga pagbabago nang hindi nawawala ang focus sa pangkalahatang layunin. Si Steve Jobs, co-founder ng Apple, ay tinanggal sa kumpanyang kanyang tinitirhan. Sa halip na sumuko, ginamit niya ang sandaling ito bilang pagkakataon para muling magtayo ng kanyang sarili. Nagtayo siya ng isa pang kumpanya,
Ang next na kalaunan ay binili ng Apple na nagbalik sa kanya sa pamumuno ng tech giant. Alam ni Jobs na ang kabiguan ay hindi katapusan. Ito ay bagong direksyon. Tinanggap niya ang mga pagbabago at ginawang trampolin ang mga hamon para sa tagumpay. At ikaw? Paano mo hinarap ang mga pagsubok? Tandaan, ang pagiging adaptable ay hindi ibig sabihin na bibitawan ang iyong mga pangarap. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga bagong paraan upang makamit ang mga ito. Kasabay ng adaptabilidad ay ang resilience. Ang resilience ay ang kakayahang mabilis na bumawi mula sa mga suntok ng buhay. Ito ang kalamnan na lumalakas tuwing nagagapi mo ang isang hamon at patuloy na umuusad. Si Nelson Mandela ay naka-27 taon sa bilangguan, hiwa sa kanyang pamilya at bayan. Ngunit hindi niya nawalan ng pananampalataya sa kanyang misyon. Nang siya ay malaya, pinamunuan niya ang Timog Aprika patungo sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Ang kanyang resilience ay nag-inspire sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At ikaw, anong mga hamon ang iyong kinakaharap ngayon? Tandaan na, ang bawat problema ay isang pagkakataon para lumago. Ang bawat pagbagsak ay pagkakataon na matutunan kung paano bumangon ng mas malakas. Ang resilience ay hindi biyaya. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga karanasan na iyong pinagdaanan at nilampasan. At sa wakas narito ang patuloy na pagkatuto. Ang pagkatuto ay oxygen na nagpapalusog sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Sa mundong nagbabago ng mabilis, ang pagtigil ay katumbas ng pagliko sa likuran. Si Bill Gates, isa sa mga pinakamayaman sa mundo, ay naglalaan ng oras bawat linggo para magbasa at mag-improve sa sarili. Alam niya na ang kaalaman ay kapangyarihan at upang manatiling relevant, kailangan mong patuloy na matuto. At ikaw, ano ang ginagawa mo para palawakin ang iyong kaalaman? Basahin ang mga libro, panoorin ang mga lecture, kausapin ang mga taong hinahangaan mo, huwag mag-atubiling hanapin ang kaalaman sapagkat habang mas maraming nalalaman mo, mas maraming maaari kang gawin. Sa puntong ito, marahil ay nagtatanong ka sa iyong sarili, bakit kita pinagsasaluhan ng lahat ng ito? Sapagkat alam ko na may potensyal kang makamit ang mga pambihirang bagay. Alam ko na tulad ni Edison, Disney, Ford, Lincoln, Jobs at marami pang iba, maaari mong i-transform ang iyong mga iniisip sa katotohanan. Ngunit para doon, kailangan mong kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo kundi ngayon. Bawat segundo na iniinda mo ay nasasayang na segundo. Bawat minuto na hintay ay minuto na maaaring magamit mo para sa iyong kinabukasan. Kaya, pumili ngayon. Nananatili ka bang manunood lang sa iyong buhay o maging ang pangunahing tauhan? Hahayaan mo bang ang mga kalagayan ang magtakda ng iyong kapalaran o kukunin mo ang kontrol at lilikhain ng buhay na gusto mong maabot? Tandaan na ang paglalakbay na ito ay hindi madali. May mga araw na magtatanong ka sa iyong mga desisyon, magiging mga sandali kung saan susubukan ng pagod at takot na pilitin kang sumuko. Ngunit may mga sandaling puno ng kahiwagaan kung saan makikita mo kung gaano kalayo ka na nakarating. At ang mga sandaling iyon ang gagawin sa lahat ng ito ay sulit. Kaya panatilihin ang focus, panatilihin ang pananampalataya, at huwag mo kailanman i-underestimate ang kapangyarihan ng iyong mga iniisip, sapagkat may kapangyarihan itong baguhin ang iyong buhay. Ito ang iyong tawag. Ito ang iyong panahon. I-transforma ang iyong mga iniisip sa katotohanan. Ngayon na ang tamang panahon.